Vanshi, watching from home. Si teacher, teaching from home. 여러분, 안녕하세요. Yung iba po galing Pampanga or watching from Pampanga daw, watching from Zambales. 안녕하세요, 여러분. Watching from Baguio City. May isa nga po yung nag-comment, watching from Pakistan. Guys, nagiging global na si teacher. Yun nga lang po, nagtatagalog, nagtataglish ako. Di ko lang alam kung paano siya nakakanood at naiintindihan si Sonjing Nim. Kasi I'm mostly speaking Taglish. Kaya I don't understand. But if you are watching, or sorry, not watching or listening maybe, from a different country that is not the Philippines. Shout out to all of you. Thank you for watching. Oh, yan si Glenn Busan si. 안녕하세요, Glenn si. 안녕하세요. Watching from Korea. Wow, Cherry si. 안녕하세요. Yung mga private class students ko po, ayan. It's so nice to see you guys. Long time po. So, kung hindi nyo po alam, nagpa-private class din po ako. Right now, hindi pa po. So, I'm prioritizing muna yung magagawa ko pong muna free. Kasi alam ko naman po, maraming po hindi kaya mag-enroll ng KLC. Maraming naghahabol na kasi nag-register na sila, malapit na po yung exam, right? So, I'm trying my best to divide my time kasi I'm not available 24/7 po, no? So, ayun, go, 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 teacher, sabi ni Jenny. Kamsahamnida. Thank you po. Ayan, John Roberts, 안녕하세요. Hello po, yung mga kakapasok lang din. Watching from Davao City naman po, si Hermelina Shi. 안녕하세요. Hello po. From Afghanistan naman si John Shi. Nice. At very global po tayo today. Good luck daw po sa amin bukas, sabi ni Jerome Shi. Tama po kasi malapit na rin matapos yung evaluation ninyo, no? So, good luck po sa inyong lahat. Well, Vanshi, may natira po pala akong star sem, ubusin ko na. Wow, napadaan lang din po kung kaya balik po ako. 93 stars. Maraming salamat po, Vanshi. 감사합니다. Thank you po. Ayan. So, don't worry po kung may private class naman po ako, mag-a-announce naman po ako. But hopefully, na mag-abang-abang lang kayo sa aking page. And ayun po, for today, we'll focus muna sa mga reading rules. So, as you can see po sa ating screen po natin, wait lang. Inuubo din si Sonjing Nim. Alright. So, maraming pong nag-request na mag-on cam daw si Sonjing Nim. So, 안녕하세요. Hello po. Ayan. Hawak ko na po yung mic para malapit po siya sa bibig ko. Kasi, pag naka-off cam ako, yung mic ko nandito lang sa tabi. Tapos, nagaganyan ako para malapit ako sa mic. So, 안녕하세요, 여러분. Teacher Kami입니다. Kami, 선생님입니다. Hi! So, hindi ko po kayo nakikita. Maliit lang po yung screen ko. Kaya, kailangan ko pa iba-iba yung window para makita ko yung mga comments ninyo. So, I'm not going to be on camera the whole time. So, may mga parts po na mag-on camera po ako. May times po na mag-off camera po ako. Para lang naman po na kung kailangan makita ang mukha ko for the purpose of pronunciation, mag-on camera po ako. Alright? Para hindi lang tayo ma-distract sa aking ganda. Char, joke lang yon ha. Please don't bash me. Oh my God. Baka may mambash sa akin. Ayun, hello po. Hello. 감사합니다. Thank you po sa compliments po ninyo. Bagong ligo nga ito, kaya nakatali po yung buhok ko, tapos naka-glasses na ako kasi bulak na po si Sonjing Nim. Ayun, tapos ang gulo pa ng likod ko. Actually, yan, may tubig ako, may bug spray pa ako dito, may baygon po ako. Kasi, takot po ako sa insects. Kaya, may kailangan ko ng baygon dito. May isa akong live dati na lumipad yung flying ipis. May ipis po na nagland dito sa aking camera. Kaya na-trauma na po si Sonjing Nim. Palaging meron ako dito sa tabi ko. Tapos lahat po yan, mga Korean books ko po. So, ayun. So, ayoko na po mag-home tour. Sorry, ang gulo ng ang aking likod. Sa susunod, sana may green screen na ako. Kahiya. So, later on, mag-on camera naman po ako. So, I just wanted to show you guys na totoong tao po si Sonjing Nim. Hindi po ako AI. Alright. 감사합니다. Thank you po pala sa mga nagsisend ng stars. Thank you so much. 감사합니다. star 주셔서 감사합니다. Thank you for giving the stars po. Alright, so mag-off camera po muna ako, no, para lang po maka-next slide lang po tayo. Don't worry, babalik naman po si Sonjing Nim. Alright, so wait lang po, mag-off camera lang po muna. Wow! Ang dami po ninyo nagsesend ng stars. Bakit? Ano meron? Sana all may bonus. Char.
Thank you so much po sa inyo. Yung mga nagsisend ng stars po, I really appreciate po. Aldrin Reishi and kay Arjom Kanseho, kamsahamnida. Thank you po. Alright, so today po guys, we're learning the reading rules po, no? So kung natapos nyo naman po yung Hangul, natuto naman kayo mag-Hangul, pero confusing pa rin kung paano magbasa ng tama, this is the class for you. So I divided the class into 2 parts. So let's see kung ano yung matatapos natin. Basta ang lecture po natin today ay matatapos po by 9:30. Alright? So, today po is February 28. 오늘의 날짜는 2월 28일입니다. So, the reading rules part 1 of 2, 한글 읽는 법 일부. So, part 1 po tayo today. So, before we start po, I want to remind everybody na yung mga materials po na palaging hinihingi po ninyo, please, oh my God, pwede naman po kayong kumuha at mag-download. Kayo na po bahala mag-print sa iba. Kung gusto nyo po bumili ng printed copy, well, kayo na po yon. But, everything is available for free and it has always been free. Okay, guys? So, ito po yung tinyurl.com/EPS topic books. Pag kinopy-paste nyo po yan, tapos binuksan nyo po sa browser ninyo, sa cellphone, or sa laptop, computer, ito po yung lalabas. So, may Google Drive po siya, tapos lahat po yan. Akala kasi ng iba, EPS topic books lang ang meron dito sa link na yan. No po, hindi lang po EPS topic books. May EPS topic book, may 960 reviewer, may skills test, may task instruction, may mga details pa sa passport, sa photo ID, sa mga iba na hindi familiar. Meron din pong work-related questions, usually for X-Core related po ito. May physical test kung anong ginagawa sa mga skills test and physical test ng EPS, may counter nouns, may conjunctions, may 500 most common verbs, 500 most common adjectives, 6,000 vocabulary list. Yung nanghihingi po ng vocabulary list, ayan na, kumuha ako, naghanap po ako ng 6,000 vocabulary. Baka manghingi pa kayo. Ayun, Diyos ko Lord, 6,000 na nga yan. Pero gusto ko lang sabihin po na wag po kayo mag-overload masyadong ng materials. Bakit po? Kasi ma-overwhelm din po kayo. Kayo po, mga beginner or yung mga self-study po, hindi po kayo robot, hindi po kayo computer, at hindi po kayo AI. Hindi po kayo na hard drive na lahat po yan ay mamememorize nyo. So, you need to strategize po. Okay lang po na kumuha kayo ng listahan, pero wala ding point ang maraming vocabulary kung hindi po kayo umuupo at talagang tsinatsaga ang pag-aaral. Siguro may natamaan po dyan. Kasi kahit 6,000 vocabulary pa yan, hindi kayo robot, hindi mamememorize mo sa isang upo. Okay? So, kailangan nyo po mag-strategize. Ano po yung best strategy po natin? Kumuha lang po kayo ng EPS topic books, yung reviewer po, yan po muna ang priority. Kung gusto nyo po or nabobore kayo sa lecture or sa mga grammar rules, edi dun po kayo pwede mag-switch para mag-flashcards or tumingin po sa mga common vocabulary list para lang maiba. But it does not mean ito lang po ang kailangan ninyo. So please don't overwhelm yourself with too much information po para naman po makafocus kayo sa importante, which is make sure na may konting vocabulary, mga 10 to 20 lang per day, tapos may isang grammar rule per day, okay? So, isang grammar rule para naman ma-practice po ninyo. Kasi kahit sobrang dami ng vocabs ninyo, kung wala namang grammar, kung wala naman po mga conjugation, conjunctions, mga grammar rules, particles, wala lang din ang magiging vocabulary memorization ninyo or familiarization pa. Okay? So, please make sure to not overstudy or wag po tayo mag-overwhelm masyado sa masyadong maraming materials. Focus po kayo sa EPS topic books, sa 960 reviewer, which is nandito naman po. May audio pa nga po, may 960 question reviewer dito. Tapos, pwede po kayo mag back and forth lang sa mga common verbs, adjectives, yung mga vocabulary list. Para lang na may flashcards po kayo. Okay? So, yun po. 1% aral, 99% FB daw, sabi ni Jerome Shea. Ay, totoo po yan. Okay. So, reminders lang din po na may YouTube channel po si Sansing Nim. Alam ko po maraming nagre-request na mag-update na rin po ako sa YouTube. I'll try my best po, no? To make sure na updated din yung YouTube channel ko. But if you need also i-download yung mga videos na galing YouTube, I understand. Pwede naman po kayo pumunta sa YouTube channel ko po. It's Kami Teaches Korean.
Si Jane Buena, she sabi na tuklasan ko, karat ka din pala like me. Sana po ma-approve application ko tomorrow kasi po din ko po makanood ng 17 concert. Ayun. Very good po, Jane Shi. Motivation po niya ang 17. At ako rin po, fan din po ako ng 17. So, good luck po sa inyo. Okay, so ano nga ba ang objectives po natin today? So guys, ang objectives po natin is to understand ano ba ang Hangul, ano ba ang romanization, ano ba yung mga syllables, ano ba yung batchim. Okay, so this is not a full-fledged Hangul class. Okay, this is a reading rules class. So mamaya po, pag nagbi-breeze through po ako ng mga Hangul, mamaya, ng mga consonants and vowels, please understand, this is not Hangul class. This is reading class. Ang focus po natin dito, ang priority po natin is the proper pronunciation. Tapos mamaya, explain ko po paano basahin yung mga mixed final consonants. Meron din po yung quote-unquote 16 rules of pronunciation. So, ma-explain ko na. Ano ba yung 16 rules of pronunciation na yan? At finally, 7 categories of reading rules. Yan po ang i-introduce ko po sa inyo. Okay? Ready na po ba tayo na mag-start sa reading rules po? Hopefully, na makastay po kayo until the very end. Until 9:30 po tayo. Okay? So first, mag-introduction po muna tayo. Ano nga ba ang Hangul? Ano ba yung sinasabi nating Hangul na yan? So ang Hangul po, or pwedeng romanization niya ganto or ganto. May laser pointer po ako guys. Kung hindi nyo po nakikita, may laser pointer pa. Ayun. Yun. Hangul, depending on the romanization, pwede H-A-N-G-U-L or H-A-N-G-E-U-L, but both of these are correct. Ang ibig sabihin kasi ng Hangul is the Korean alphabet. Okay? Tapos gawa po ng Korean alphabet, si King Sejong the Great ang gumawa niyan in 1443. Yes po, may konting history lesson, wala kayong magagawa. So before 1443, alam nyo po ba na ang Korea ay gumagamit exclusively ng Hanja or Chinese characters? So kung ngayon po ay nag-EPS tayo tapos walang Hangul, good luck, ito po yung aaralin ninyo. Puro Chinese characters. Gusto nyo ba yan? O ayaw nyo, di ba? Mas madali talaga mag-aral or matuto mag-Hangul kasi ginawa niyan on purpose ni King Sejong na madaling aralin. And it is one of the easiest writing systems in Asia. Trust me, nag-aral po ako ng katakana at hiragana, ng Nihongo, ng Japanese language, at agree ako dito, madali talaga ang Hangul. Okay? So ano ba yung Hanja, ano ba yung Chinese characters? So dati, bago ng 1443, yung mga royalty, yung mga king, queen, princess, mga nobility, yung mga scholars po, yung mga tao sa korte ng prinsipe, or yung hari, sila po lang ang marunong magsulat ng Hanja or Chinese characters. Pero sabi ni King Sejong, ayaw ko yan! Gusto ko lahat ng tao ko ay marunong magsulat. Kaya gumawa siya ng Hangul. Okay? Because he wants the entire population to be able to read and to write. Kaya po merong pong Hangul Day. It is one of the days in October. October 9 po ata siya. Which is dedicated to King Sejong for the creation of Hangul. Okay? So yan po talaga ang origin po niyan ng Hangul. Ngayon po, pag sinabi po ng tao na I can speak Hangul, mali po sila. You should be saying the word Hangugo or Hangungmal. Let me explain. Ang Korean language po, there are 2 words. Pwedeng Hangugo, ang romanization niya ay ganto or ganto. And Hangungmal, romanization niya ganto or ganto. Ngayon, ano ba yung Hangugo? Hanguk is the meaning of Korea, the country. O, from the Chinese character O, it means language. Ang Hangungmal naman, Hanguk again, from the word Korea, and mal, galing sa native Korean word meaning words or speech. So, dapat po, kung marunong ka mag-Korean language, dapat ang sinasabi mo ay I can speak Hangugo or I can speak Hangungmal. Pag nagsabi po ng tao ng I can speak Hangul, maling-mali. Kasi ang Hangul po is just the A, B, C, D, E, F, G of the Korean language. Alphabet lang po siya, hindi naman siya language. Okay? It's just the writing system. Alright. Tapos, ang Hangugo and Hangungmal, pag translate nyo kasi, both meaning Korean language, ano yung pagkakaiba, Sansengnim, yung Hangugo at Hangungmal? Ang Hangugo po, it means the Korean language which
is for the both written and spoken language. Ang Hangul naman is exclusively spoken language. But you can say either words. Hangugo, Hangul is exactly the same. No difference naman po siya. Okay po? Ngayon, ano ba yung romanization? Ano yung sinasabi ng mga tao na romanization? So, dahil po tayo ay hindi native Korean, we do not learn Korean the same way the baby Koreans learn. Kasi lahat po tayo adults na. We don't learn Hangul the same way nung bata tayo, nung kinder, tinuto tayo na mag-ABCD. We don't learn it the same way. Kaya po tayo na marunong mag-English, gumagamit tayo ng romanization for the purpose of helping us read, to help us pronounce and understand Hangul kasi hindi tayo native. Okay? So, ang romanization po is the romanized English spelling of Korean sounds or words. Okay? So, ang romanization po actually is only a guide. Hindi po siya rule. Kaya po, itong syllable, for example, marami sa inyo siguro ganito ang English spelling ninyo. Yung iba, KA. Yung iba, GA. Yung iba, KA. Ang daming nagtatanong, Sonsengnim, alin ba sa dalawa yung tama? Always, everyday may nagtatanong kung hindi sa G and K na yan for any other consonant in Hangul. Ito lang ang masasabi ko. Both are correct romanization. Okay po? Ang kailangan pong tandaan, the pronunciation is more important. The romanization ay guide lang kasi foreigner tayo. But it's not a rule. Kung magfo-focus kayo masyado sa G and KA na yan, you will not be able to pronounce it properly. The pronunciation of this syllable is ka, 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 ka. Ano, G ba yan, K ba yan, or both? Confusing, di ba? Because if you focus so much sa dapat G yan, dapat K yan, you will not be able to understand or listen carefully sa pronunciation ng ibang characters pa, ng ibang consonants pa. Okay po? So, remember, the romanization is only a guide. Kasi sa susunod po, once na marunong na kayo magbasa at magsulat ng Hangul, romanization becomes obsolete. Useless na yung romanization pag marunong na tayo magbasa at magsulat. So, only for beginner, pag mga baby, tayo po, pag beginner lang talaga, we need the romanization to help us. But later, pag nagsusulat na tayo, gumagawa na tayo ng mga sentences, we're learning, listening and speaking, we don't go back anymore sa romanization. Kung babalik-balik po kayo sa romanization, ay wala pa po tayo sa tamang level po. O, hindi pa tayo nagle-level up kasi masyadong focus sa romanization. So, bakit po ang romanization should not be considered a rule? Example, ito pong word na yan, meaning thank you. Marami pong nagta-type sa mga communities, di ba? Itong word po is thank you. Ngayon, ano ba yung tamang spelling? Ito ba? Ito ba? Ito ba? You don't know? Kasi masyadong focus tayo sa English romanization eh. So, hindi mo alam ano ba talaga yung tama. That's not the correct way. Hindi po spelling tool ang romanization. Reading tool po siya. So, ang tamang paggamit ng romanization ay halimbawa, meron kang Korean word na ganito. Gagamitin mo ang romanization para mabasa mo siya dahil beginner ka. So, it's not the other way around. Hindi siya romanization na gagawing mong Hangul. It's the Hangul where you need the romanization para mabasa mo ng tama. So, pwedeng ganito, but again, it's to help you read. This is not the spelling. This is the spelling. Ang Hangul na to ang tama. Ito ay para mabasa nyo ng pinaka-best nyo. Okay? So, romanization is to help you read. It is not to help you spell words in Hangul. Magkaiba po yan. Okay? Yan po yung isang misunderstanding po ng mga tao. So ngayon, ano ba yung mga Korean syllables? So to help us understand, ang Korean syllables po will always have at least one consonant and one vowel. At least po. Okay? So at least one consonant and one vowel. Pag vowel lang mag-isa, bawal. Pag consonant lang mag-isa, bawal. Always at least one consonant and one vowel. Either left to right or top to bottom po siya. Ngayon, ano ba yung batchim?
Ano ba yung sinasabing batchim na yan? So, ang batchim po is the lower consonant or final consonant ng isang Korean syllable. Hindi po word po ha, kasi meron po naman tayong Korean words na more than one syllable. Pwedeng mahaba, pwedeng 4 na syllable yung isang word, or pwedeng isang syllable ang isang word. So, do not be confused sa syllable at Korean word. Okay? So, syllable lang po ay paggagawa ng isang syllable with consonants and vowels. Okay? So, consonant, vowel, tapos pag may consonant dito sa ilalim po, this is what we call batchim. Okay? So, dito sa ilalim po ay batchim. Sansing Nim, ano ba yung tawag dito sa consonant sa unahan? Yung unang consonant po. Consonant lang. Wala po tayong term para dito sa color blue na letter consonant na yan. It does not have a name. Yung sa ilalim lang po merong pangalan. Batchim po siya. Okay? So, later on, pag nagle-lecture po ako, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng batchim. Ngayon, Sonsengnim, bakit B-A-T-C-H-I-M ang spelling mo? Hindi po ba P-A-C-H-I-M or P-A-T-C-H-I-M? Bakit iba yung spelling mo, teacher? Uulitin ko po. Ito po ang Hangul ng lower consonant. This is how we spell batchim. Romanization ay guide man lang. Ang importante po ay tama ang spelling natin in Hangul, which is this one. Pag masyadong focused ulit tayo sa romanization, sa pagganyan, ano ba yung tamang Hangul? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ang daming options po. From English going to Hangul, it's wrong. Because hindi po yan ang purpose ng romanization. Always remember po, unahin nyo muna kung ano yung Hangul niya. Dun pa lang nyo po pwedeng gamitin ang romanization. So, si teacher, kung batchim ang romanization ko, it's because that's how I try to romanize it following yung standards. Pero, hindi ko sinasabi na yung P-A-C-H-I-M ay mali. It's also correct naman. This is also okay. Okay lang naman po yan. Alright po? So, ang spelling in Hangul becomes too difficult pag English romanization papuntang Hangul, maling-mali po yung magiging spelling ninyo. Okay? So, yan lang po ang gusto kong sabihin. Alright. So, ngayon, ano ba yung Hangul chart? Okay. So, marami pong umiikot sa communities na Hangul chart, yung nag-google po nila na Hangul. Paano ba magbasa ng Hangul? Ganyan. Ito po yung isang nakikita ko sa EPS topic groups na may initial, medial, and final po. Shout out po kay Zirnal Vlogs. I think sila po yung gumawa nito. And I think sila din po ay natuto na paano magsulat at magbasa ng Hangul following this chart. I'm not sure kung ano yung origin po nito, no? So I'm not dissing them or hating on them or what, because sabi ko nga po, it's only a guide. This is just a guide po. Ang nangyayari po kasi, Sonsengnim, sila may initial, medial, final, ikaw, wala. Bakit? Yan yung isang tanong sa akin. The reason why is because I follow a different standard. Okay? Kung paano ko po ako natuto mag-Hangul, I never learned the medial. Bakit? Bakit wala akong natututong medial? Because reading rules exist. Ang tingin ko po, bakit may mga medial na ganyan? It's because they are already applying the reading rules here. Okay po? So, yung reading rules po ng consonants na may initial, medial, and final, kung ganito po kayo natuto, that's fine. Ang mahirap lang po ma-explain, bakit itong dalawa po ay parehas CH. Itong consonants po na dalawa, you try to explain. Itong dalawa po, parehas po silang initial CH. Is that correct? For me, it's not correct. Dun po ako na hindi ko ginagamit ito. It's because this one gets confusing. Ito rin po, yung biyop na to, nag-i-initial po siya na letter P, tapos ito rin po, initial po niya ay letter P. So, ano yung pagkakaiba nila? Wala pong makaka-correct po sa inyo eh. So, that's why I don't use this chart because it gives you more questions than answers. Yan po ang masasabi ko. Okay? So, pag ito po yung nakita nyo, that's fine. I'm not saying na mali sila, but I'm saying there will be a lot of questions, especially ito.
Maraming nagtatanong sa akin yan, bakit ganyan? So, para po hindi siya confusing, nakagawa po ako ng bagong chart. A simplified chart which follows the same romanizations. So, ito po yung chart na share ko po sa iba. Alright? So, baka naman meron sa inyo na yung old version ang meron kayo. So, this one is the more updated. And to let you know po, don't worry kasi masashare ko naman ito sa page ko. Actually, nakashare na to sa page. If you want, pwede kayo mag-screenshot ngayon na. Pero, saan ba galing itong chart na to? Paano ko ba ginawa to? Sumunod po ako sa New Standard Romanization notified by the Ministry of Tourism and Culture of Korea. At itong romanization po na yan ay available din po online sa National Institute of Korean Language. So, ang nangyayari po, itong chart po na ito is already me helping you understand ano ba yung standard romanization na. Since year 2000 pa po itong standard romanization. Pero wala pong nakakasunod because nahihirapan po sila dahil wala pong unified law ang Korea. Ang romanization po, nagva-vary po siya, nag-iiba-iba po siya. Depende sa libro, depende sa resources, depende sa guro, depende sa education center. So, hindi siya nasa standardize at dun po nahihirapan ang National Institute of Korean Language. They are trying their best to make it into one unified romanization, pero mahirap pong gawin yun. Kasi nga po, wala pong sumusunod masyado doon. Ay, thank you po ulit sa nagsisend ng stars. Kamsahamnida. Thank you po. Alright? Kaya po gumawa po ako ng bagong chart po na ito para simplified po siya. Okay? It's simplified. It's easy to understand. Sumusunod po siya sa standard romanization. And mako-cover naman po natin one by one. Okay? This is not a Hangul class. This is a reading rules class. I'm letting you know po ulit. So, I'm only going to help you read it properly. I'm not going to teach you how to write words kasi naka-lecture na po ako nun dati. So, this is only for the purpose of showing you guys yung simplified na po siya. Okay? Para hindi na kayo mahirapan. Alright. So, ito po yung chart. Don't worry, i-share ko na lang po ulit siya sa aking page po. So, i-one by one po natin, okay? We're just going to breeze through lang po. Hindi po ito Hangul class ulit. So, ayun. Annyeonghaseyo. Ayan. So, naka-on cam po ako para makita nyo kung paano ko binibigkas. How do I pronounce the vowels and consonants? Okay? So, kaya mag-on cam po ako. Annyeonghaseyo. So, let's start po. Ano ba yung tamang bigkas ng mga vowels na ito? So, yes, the romanization po is letter A, letter E, O, letter O, letter U, pero hindi po yan yung tamang bigkas po. That's why romanization is only to guide us. So, gumawa na rin po ako ng similar sound value. So, the closest sound possible sa mga alam nyo na words in English. So, itong basic vowel na ito, for example, hindi yan letter A. We don't call it letter A. The vowel is called vowel A. A as in papa. A as in apple. Hindi po yan letter A as in Grace. Walang ganyan. That's A vowel, not A. A vowel. Next po, E-O. Hindi yan eyo. Walang eyo. E-O, O as in always, O as in under, O, always. Hindi naman always. Diba po? Hindi naman po under, Hindi yan under, O, always, under, O. Okay po? So, A, tsaka O. Next, itong O. Dito, medyo confusing po itong dalawa. So, yung O po na yan, O as in order. Hindi yan order, di ba? O as in horse, hindi horse. Tama. Ho-ers. O. So, itong vowel po na yan ay O. Order. Horse. Oval. Oblong. O. O po yan. Ito naman po, U as in book. U as in pool. U. So, kung napapansin nyo po kung paano ko binubukas ang aking bibig, that's also the shape of the vowel. Okay? One more time po. Yung A vowel, bumababa. Mas mahaba ang,
ang pagbukas ng bibig ko. Right? So, a. Yung o naman po, mahaba din. O. So, ganyan po yung shape ng mouth natin. A. O. Si o naman, o. So, pabilog naman po ang shape ng mouth natin, ng bibig. O. Tapos ito naman yung u. U. 'Di ba? Book po ang pronunciation yan, hindi bok. 'Di ba? Magkaiba po 'yun eh. Bok tsaka book. That's two different vowels po. So o, order. U, book. U, bu. Okay? Bu. O u. O, so o at saka u. Next, ito yung EU na yan. Ito medyo mahirap daw bigkasin. So, I understand po. So, ito na lang po. Isipin nyo na lang na may sumuntok sa tiyan mo. Yan na po yung Okay? May isa pang way. Try nyo pong na i-sound out yung parang kayong ahas. Yung marites dyan. Yung ahas po dyan sa bayan. Tapos i-release nyo lang. At kung kita nyo po, hindi ko naman ino-open yung bibig ko. Hindi naman siya wide open. Pwede akong nakasmile lang. At nabibigkas ko yung vowel na yan. Okay? So, hindi naman kailangan na naka-open yung bibig. So, is simply nakasmile ka, or kung nakasimangot, kaya ko pa rin bigkasin yung smile or hindi. Okay? So, next po, yung isang line lang po natin ay E. E as in B. E as in feel. E. E. Hindi yan letter I. Walang letter I po. E. E. So, E po yan. E. Okay? E. Next po, itong dalawa naman, very nearly identical. Very close sounds po sila. Kaya ito po, E as in egg, E as in leg, E. At ito yung AE na yan, E as in dairy, E as in day, E. But these two are very, 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 very close identical. Parang silang identical twins. Na yung pagkakaiba nila ay very slight. 'Di ba? Yung mga identical twins po, paano mo na ma-differentiate yung dalawa? Yung isa may nunal, yung isa hindi. Wala. Yung mga ganyan. So here, it's all about the shape of the vowel na lang po. The sounds are so close together na minsan, nako-confuse din po, nalilito din po yung mga native Korean. So it's okay if you get confused sometimes. It makes sense. Kasi even native Koreans get confused. So, na lang as in egg at as in dairy. Alright? So, yan ang 8 basic vowels po. Ngayon, ang susunod po, may mga Y vowels po tayo. Ito lang madali. Kanina, yung sa 8 basic vowels po natin, pag nagdagdag po tayo ng isa pang line, nagdadagdag lang tayo ng Y vowel. Ay, Y vowel tuloy, ng Y sound. Okay? So, yung kanina na A vowel, maglalagay na lang po ako ng isa pang line, it becomes ya. Tapos, ito po yung U vowel natin, maglalagay ako ng isa pang line, it becomes yo. Ganyan lang kadali yung Y vowels, kaya you don't really need to memorize a lot. Tingnan nyo lang po yung shape ng vowels, yan na po yung basa niya. So, yung A, may isa pang line, so 2 lines na siya, edi ya na po. Yung O, 2 lines po siya, edi yo. So, here the Y vowels, very straightforward po siya. Kung na-memorize nyo po yung 8 vowels kanina, kaya nyo na rin basahin yung vowels na ito. So, let's try. Ya, as in yak, ya as in yard, walang ye. Okay, walang ye po yan. So, ito ay ya. Yung Y-E-O po na yan, hindi yan ye-o. Walang ye-o. It's ya. Ya as in yon. Ya as in young. Ya. So, ya at ya. Okay, ya at ya. Next, yo. Yo from yo-yo. Yo from yoga. Yo. Next, you. You as in you. You. Or you as in beauty. Beautiful. You. Next, ye. So, ito yung vowel natin na ginawang doble line na lang siya. So, ye as in yell.
Tapos may ye as in yeti. Sobrang identical nilang dalawa. I understand completely kung hindi nyo po na-differentiate yung sa pronunciation nila. So, it's all about the spelling na lang po, yung pagkakaiba ng spelling po. Okay. So, after ng Y vowels, ngayon may ma-explain lang po ako, diphthongs. Ano ba yung term na diphthongs? So, diphthongs po are what you call the combination of two different vowels. So, diphthongs is just fancy word. Okay? Mahabang word lang po yan para sa combo ng dalawang vowel. For example, itong e vowel po na yan, it's actually a diphthong or combination of o-e. Paano siya naging e, hindi ko po alam. Basta po, the ye at ye, Koreans spell them according to the combination of vowels. So kung nagsasalita po tayo at native Korean ang kausap, tapos na-confuse sila, ano ba yung tamang spelling? Ito ba or ito ba? Because of how close together yung pronunciation nilang dalawa, ang ginagawa na lang po, yung spelling ng nila, yung differentiate, kung paano nila na-differentiate. I-spell out mo nga, sabi ng native Korean, i-spell out mo nga, ano ba yung sinasabi mong e vowel na yan? So if you spell it out, this e vowel is oi. Itong vowel na to na e vowel is ai. Itong ye vowel is yoi, at itong ye vowel is yai. So that's how they differentiate it. Sa spelling na lang po nila. So these are examples of diphthongs or the combination of two different vowels. Okay? So you don't need to really learn this one. Sinashare ko lang po para lang may extra knowledge lang po kayo. But you don't really need to learn this, especially kung beginner ka. You don't have to be so strict dito. You will learn it later on naman po. Ngayon, bakit ko mini-mention ang diphthong? Because we have what we call W vowels. Meron po tayong W vowels po, which are also called diphthongs. Kasi ano ba ulit ang diphthong? Combination vowel lang po siya. So, kanina, combination po siya ng dalawang vertical. So, patayo. Patayo po yung mga vowels kanina. Ito naman po, may isang nakahiga, may isang nakatayo. So, these are other examples of diphthongs, but I also label them the W vowels. Kasi halos lahat po sila W sounds po. So, isa-isahin po natin. So, ito naman po, wa po siya. Bakit? Kasi combo po siya ng O at A. Kaya po, wa. Pag binilisan ko po yung pagbasa ng O at A, o wow, 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 wow. Kaya po nagiging wa po ang basa niya. Because you are pronouncing the vowels together very fast. Wa. Okay? So, wa as in what. Wa as in wasp. Kasi combo siya ng O at A. Okay? Yung sa susunod naman po, wo vowel siya. Bakit siya wo? Kasi combo po siya ng u at o. Uwa, uwa, uwa. Pag binilisan ko po siya, uwa, 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 uwa. Kaya po wo siya. Okay? So, yung wo po, dun po nanggaling. Kasi u at o po siya. Next, yung wi, uwi, 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 uwi. Pag binilisan ko naman po, uwi, 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 uwi. Okay? Ganyan po, kaya po nagiging ganyan. Kasi uwi, 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 uwi. Tapos ito naman po, uy. So, mahirap po i-pronounce siya. I admit, one of the harder vowels to pronounce. Pero itong UI na yan, uy. Uy. So, isipin nyo na lang po dumaan yung crush mo. Uy. Kilig naman siya. Uy. 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 Yun po yun. Uy. Hindi yan uy. Walang uy. Uy. Walang ganyan. Uy. Uy. Na parang kilig. Hey, yan po yun. Yan ang pinakamalapit na sound po. Uy. 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 I-shorten mo na lang. Uy. Okay. So, uy po. Combo siya ng tsaka i. Ngayon, yung last 3 W vowels po natin, itong tatlo po. Actually, yan po yung triplets natin. So, this one po, yung O tsaka I na yan, na romanized, mahirap po kasi nahihirapan po yung iba. Actually, ang pronunciation po niya is we. 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 Hindi yan oy. Hindi yan oi. Hindi yan oy.
Pero we. So, we, tapos itong dalawa din po ay we at we. Hala, Sonsing Nim, parehas pala lahat. Paano yan? Paano ko ma-differentiate lahat? Again, spelling lang naman po. So, the three, itong tatlo po, very identical sound. So, it's all about the spelling pag sa Hangul na. Pag nasa Hangul po tayo, spelling na lang po. Okay, so, ito po yung isang pinaka-common question na nakukuha ko. Frequently asked question, paano daw basahin ito? Yung uy. Kasi, sa daming vocabulary na binabasa ninyo at sa mga listening ng EPS topic, yung uy na yan, iba-iba ang romanization, iba-iba ang pronunciation, kasi parang iba yung naririnig mo sa listening or sa dialogue or sa conversation compared sa alam mong sound na uy. So, ano ba dapat yung sounds or reading po niya? So, this is one of the first reading rules that you will learn po na hindi po siya na-explain sa EPS topic books. So, this one you will learn now. How do you read uy? There are 3 different ways to read uy. Yung una po, pag si uy ay nagsisimula sa isang word. So, pag nasa unahan po, yung uy, just read it as is. As is lang po siya. So, for example, doctor. Ang basa niyan ay 의사. 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 So, hindi yan 의사. 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 So, doctor. Next, chair. Hindi yan 의자. Hindi yan 위자. 의자. 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 Walang wija po ha at walang uija. 의자. 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 Next example po. Opinion. 의견. 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 Okay? Pag nasa unahan po siya, uy, read it normally. Okay? So, pag nasa unahan, uy, 의사, 의자, 의견. Number 2, ano ba yung other way of pronouncing uy? Pag si uy po ay nasa number 1, gitna. Number 2, dulo ng isang word. Or may halong ibang consonant. So kanina po, yung uy na yan, circle, circle, circle. Silent consonant po ang circle. So yung circle po is silent basta nasa unahan po. Pag ngayon, si uy vowel ay may kasamang ibang consonant, nasa gitna siya, or nasa dulo ng isang salita, you read it as E. Okay, example po. Convenience store. Pyeonwijom ba yan? Pyeonwijom? Hindi. You read it as E na, kasi nasa gitna na siya. 편의점. 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 Okay? So, wala na pong pyeonwijom. Pyeonwijom. Wala. 편의점. 편의점. Kasi nasa gitna siya. Other example po. Uy. Inquiry. Ayun, yung mga nagbabasa po ng vocabulary sa EPS topic, isa po yan sa vocabs po. I forgot which chapter, pero meron din yan. Inquiry. Ang basa niyan ay hindi munuy. Muni. 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 So, wala nang uy. E. E na siya. Bakit? Kasi nasa dulo na siya ng word eh. It's the end of a word na po. Hindi sa una. Sa unahan. So, nasa ending po siya ng word. Okay? So, E na po. Other example. Caution. Attention. Yan po yung lumalabas sa mga signages po. So, you don't read it as Juy. Juy. Hindi. Juy. 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 Oy, thank you po, Clarissa. Chapter 50 pala siya. Yung muni. Thank you po. So, Juy. 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 Kanina pa po kayo nagsasabi na kamukha ko si Vi Cortez? Thank you. A very good compliment. Thank you so much. Pero, ano ba yan? Tahimik na kayo. Nagle-lesson po tayo. Mamaya na si Kidlat. Tulog siya. Joke lang po. Okay. Pay attention, guys.
Alright, so caution, attention, Jui, 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 Jui. And last po, ito naman, hope. O yan, so may consonant po na siya. Yung uy vowel natin may kasamang other consonants. Hindi lang po yung circle, other consonant na ang kasama niya. So you still read it as e vowel. Himang, hindi na siya huimang. Walang huimang. Himang. Okay? Kung reveal daw. Manood na lang kayo ng YouTube. Hinahanap niyo si Kong. Nandyan lang siya sa labas. Guys, focus. Alright, so himang, hope, himang. Okay, so yan po yung pangalawang pronunciation niya or reading niya. E vowel po siya. So yung uy natin nagiging E if sa gitna, dulo, or combined po siya ng ibang consonant na hindi circle. O, yan po yung pangalawang reading niya. Ang pangatlong reading po niya, ang uy po kasi also exists as a possessive or ownership particle. Sa Korean grammar po, particles or markers are used to mark words in your sentence kung ano po yung purpose nila. So, yung mga particle po, meron po tayong possessive particle na sinasabi kung sino po yung may-ari ng bagay na yan. Pwedeng bagay, pwedeng tao, basta noun. Ano ulit ang noun? Tao, bagay, hayop, lugar, oras, idea, nouns po yan. So, basta po noun, may-ari ng isa pang noun, uy, particle. Possessive particle po. But how do you pronounce it? Ano ba yung tamang pronunciation? Po siya. Hala, sorry, wala po siya, hindi sila nakasama dito. So, po yan. So, it's read as e. For example, Kami's bag. So, si Kami ang may-ari ng bag. So, Kami's bag or the bag of Kami. So, paano po siya? Kami, yan ang pangalan ko. Kami, hindi po yung isa. Yan po yung tamang spelling ng pangalan ko po. Kami, tapos yung possessive particle na to, hindi yan uy. Dahil particle na po ang gamit ko sa kanya, it's now pronounced as e. So, kami e. Kami e. Kabang. Kami e. Kabang. Kami e. Kabang. So, yan po ang tamang pronunciation. Okay? So, yan ang tatlo. One more time. Pag nasa unahan or nasa start of a word, uy. Pag nasa gitna, dulo, or combined with other consonant, i na po. Tapos number 3, pag possessive particle ang gamit sa kanya, e. Yan, ang tatlong reading rule po ng uy. Yan ang pinaka-common or frequently asked question sa akit ngayon, alam nyo na kung paano ang tamang bigkas nun. Depende po kasi sa location niya sa word. Okay? Alright. Knowledge. May nag-comment kanina. Knowledge! Gumanon. Yay! Bagong kaalaman po kung hindi pa kayo aware po dyan. Alright? So, vowels, we're breezing through only. This is not strictly a Hangul class. Reading rules po ang focus natin. So, let's move on. So, next po, mga consonants natin. So, lipat po ako dito. Ayan. Alright, so yung basic consonants naman po natin, kung hindi nyo po alam, lahat ng basic consonants, hindi basic, lahat ng consonants po natin ay may pangalan. Example po ha, sa English po, the letter A. Letter A, may sounds po siya. Hindi lang A, pero sounds A. Tama po? Letter A, the sound is A. The letter B, sound is B. Letter C, sound is K. Ganyan po tayo matuto mag-ABC nung kinder tayo. In Hangul, lahat ng consonants po may mga pangalan din. So, kung sa English, letter A, letter B, letter C, yan ang pangalan nila. Sa Hangul, meron din. So, lahat po yan, I don't like calling them the GK, the letter N, the letter DT, the letter RL. It does not exist in Hangul. Yung Hangul po have their own names. So, ngayon, matuto na kayo ano ba yung pangalan ng mga consonants. Kasi, meron naman yan sa books. Yun nga lang, hindi po tinuturo. So, here in this reading rules class, I will teach you ano ba yung mga pangalan nila. So, lahat po sila may pangalan po. And actually, sa pangalan mismo,
nandyan na ang sounds nila. So, let's use the first consonant, giok, as example. So, si giok po, ito, si giok, ito pong pangalan niya, giok. At sa lahat ng mga pangalan ng consonant, yung starting at ending nila ay yung initial sound at final sound na nila. So, pag na-memorize nyo na po yung mga pangalan, technically, mamememorize nyo din yung initial at final sounds nila. Yan, kaya mahalaga din na alam nyo po yung mga pangalan, not because you want to, show off na marunong kayo. Hindi naman sa ganyan. It's more of, for the benefit of learning Korean, nandyan na po yung initial and final sounds nila sa pangalan mismo. Diyos ko, hindi lang alam ng lahat. Okay? So, giok. Na nagtatanong palagi sa akin, hindi pa yan initial K, ma'am? Teacher, bakit hindi yan initial K, medial G? Uulitin ko po, I don't teach initial medial final. I don't teach the medial because reading rules exist. Dahil sa mga ibang reading rules, mag-iiba po yung pronunciation natin. So, I would rather focus sa initial and final muna, tapos later on sa reading rules, malalaman nyo na bakit siya nag-iiba. So, ngayon yung initial sound ng giok. Letter G? Bakit hindi letter K? Yung rinig ko naman, Sonsingnim, parang letter K siya. Your romanization can be different po. It's only a guide. But the closest pronunciation po ng giok consonant as the initial sound po is soft letter G. Soft po. Hindi siya G. Hindi tayo galit. It's G. So, it almost sounds like a K. So, mamaya po, don't worry, meron po akong short presentation. Ano ba yung pagkakaiba ng common consonants, yung consonant sound families? Don't worry, I will present to you also po. Ngayon, si giok, initial soft letter G, soft po, G as in golf, not golf, hindi galit ang tao. So, soft G. So, almost K. Pero kasi may isa pa tayong K, kaya I cannot call it the letter K. It's the consonant giok. Tapos ang final po niya ay K, as in Jack. Pag ang pangalan niyo po ay Jack, do you say Jack? Do you say Jack? You don't say Jack. Diba? Tama po? Yung pangalan po, yung Jack, it's just Jack. Walang Jack. Walang Jag. Walang ganyan. It's just Jack. So, yan po yung K sound na yan. Hindi yan Jack. Walang ganyan. Walang K. There's no K sound sa pangalan ni Jack. It's just K. So, Jack. So, sa initial, soft G, final K. Next, si consonant niyan po. Ayan, very straightforward po yung sa kanya. Initial N, final N. Sobrang dali lang. So, niyan ang pangalan. Niyan. Niyan. Initial N, final N. Niyan. Okay. I think okay na po tayo doon. Sa susunod po, si consonant digut. 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 So, initial D, final T. So, yung initial sound po niya, soft letter D. Soft. Very soft naman po. Hindi siya D. It's D. D. D as in day. D as in day. D as in doll. Hindi do, day, doll. Hindi. Hindi masyadong matigas ang pagbikas ng letter D. So, very soft D po siya. Tapos, ang final sound naman po niya ay T. T as in bat. You don't say bat. Nobody says bat. Walang ganyan, di ba? It's just bat. Bat. Hat. Mat. Walang mats. Bats. Hats. Walang ganyan, di ba? So, there's no t sound po. It's just final T. Solid T. Bat. So, digut. So, yan ang consonant po. Digut. And lastly, yung mukhang number 2, si consonant real. Consonant real. Initial R, final L. So, yung RL po natin in English only exists as one consonant in Hangul, which is the real consonant. So, yung initial po niya is more of an R sound. Ang final po niya is more of an L sound. Pag magkatabi po silang dalawa, pag nasa batchim siya at may katabing real sa tabi, nagiging double L na lang po. Okay? So, nagiging double L po siya. But,
mostly, initial po niya ay R, mostly R sound. But sa sobrang lapit nila sa isa't isa na sounds, R and L, kaya mahirap mag-pronounce ng world, girl, ang mga native Koreans. Kasi hindi nila nasi-separate yung R and L. Kaya hindi po ako masyadong strict sa R or sa real consonant na ito because Koreans have a hard time with the R and L sounds. So, it's the same consonant po. Yung Hangul na ito, it's just R and L in English, so both in one consonant. So, real, but mostly initial R, final L. Okay po? So, ulitin natin. Giok, niun, tigut, real. One more time. Giok, niun, tigut, real. Okay, so those are the first 4 consonants. Next po, ayan. So, ito naman po, may mga pangalan din sila. Yung square natin, miyum. Miyum. Initial M, final M. So, Very straightforward po yung square. Favorite consonant ko yan. Kasi sobrang dali lang eh. So, miyum. So, next, si biup. Okay. So, ito po, si consonant na biup. Ang pangalan niya ay biup. So, ang initial sound po niya is more of B. Hindi po siya B as in baboy. Or book. Hindi. Soft B. Kaya it almost sounds like a letter P. Almost, but not quite. So, biup. B as in boy, balloon. Hindi siya boy, balloon. Hindi. Biup. So, soft B po siya. Tapos, ang final sound po niya ay P as in nap. Hindi siya nap. Diba po? So, nap. So, boy. So, soft B and P sa final. Kaya, biup. So, ang pangalan po niya ay biup. 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 Consonant biup. Ngayon, itong consonant po ay consonant siot. Siot. So, there are 2 sounds po. So, itong naka-asterisk, dalawa ang initial sounds niya. Either S as in soy or Sh as in shy. Kailan po ba nagiging S? Kailan ba nagiging SH? So, si Sh ay lalabas lang po kung si siot ay may kasamang ya, yo, yu, ye, i. Pag yan ang vowel na kasama niya, sh sound agad. So, it's not sy. Walang siya, siya, siyo, siyu, siya. Walang siya. Walang sy. It's sh. Okay? So, ito, sya yung ibang romanization. Hindi yan sya. It's just sha. So, sha. Tapos ito po ay sha. Ito ay shu. Ito ay shu, she, and she. Kaya po pag E vowel ang kasama niya, it's she pronunciation po, hindi C. So walang sigan, walang sige, sigan hindi, shigan for time. Walang sige for the clock or orasan, rero. Yung shige should be shige, not sige. Okay? So, she po siya pag E vowel ang kasama. But for the other vowels po na kasama niya, S sound na po. Kaya dito sa pangalan ni Shiot, kaya E vowel ang kasama niya, she ang nagiging pronunciation po. So, remember, there are 2 initial sounds for the Shiot consonant, either S or SH. SH, depende kung Y vowel or E vowel ang kasama. Tapos, itong Shiot po na consonant, pag nasa ilalim, final sound po niya ay T. So, same final sound po siya kanina kagaya ng digot. Yung DT po natin. Same final sounds po sila. Alright. So, itong circle naman po, si circle po, empty consonant, zero consonant, zero, wala. Circle for wala. Circle. Ang initial sound po niya, wala. Wala siyang sound po at all. Kaya po, gagayahin lang niya yung kasama niyang vowel. Si circle, no sounds ever. Sa unahan, sa initial. Okay? Sa initial po, walang sound. Pero pag nasa ilalim po, dun pa lang po may NG sound siya. Pag nasa ilalim. Kaya ang pangalan po niya ay iyeng. Iyeng. Si circle po, ang pangalan niya ay iyeng. Si E, kasi gagayahin lang niya yung E vowel, so it's empty. Pero pag sa ilalim, NG na siya. So, iyeng. Okay? So, hindi yan niyeng. It's iyeng. Kasi yung initial sound,
does not exist. Non-existing po, X, wala. Wala yung circle. Sa initial po. Sa ilalim, meron. Okay? Yan po yung circle. And next po, si Jiyut. 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 So, initial J, final T. Okay. So, dito po, yung iba, initial sound daw is CH. Pero paano nyo po ma-differentiate sa ibang consonant po na CH din? So, this one is more of a soft letter J. J as in joy. Joy. J, 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 J. So, J as in joy. J, 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 Jiyut. Jiyut ang pangalan po niya. Final sound po ay T. Alright. So, meron pa tayong other consonants po. So, let's breeze through. Ano ba yung next group of consonants po natin? So, ang next group of consonants po ay yung aspirated consonants naman. So, yung aspirated consonants po are the breathy consonants. So, sila po yung may hangin sa pangalan po nila. So, mahangin, aspirated means breathy sound. So, ito pong consonant na ito, ang pangalan po niya ay chiyut. Ch, 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 chiyut. So, ang initial po ay ch, ch as in chain. So, ito po talaga yung CH. Yung kanina po, hindi yan CH. Yung kanina na jiyut is jiyut. This is chiyut. Ch as in chain. Ch as in cheese. Yung kanina, hindi yan CH. This is the CH po. Chiyut. So, yung final sound niya is the same. It's just also letter T sa final po niya as in bat. So, it's the same final po. Chiyut. Okay? Pero yung initial niya talaga ay CH. Okay. Next po, si kiyuk. 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 So, initial K, final K. Kiyuk. So, kung pansin nyo po, mahangin ang bigkas ng lahat. So, si chiyut, tapos may kiyuk po tayo. Si kiyuk. Ito naman ay si tiyut. 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 Mahangin din. Kasi nga po, aspirated, lahat sila breathy. Talsiklaway tayo dito. So, si tiyut, t, 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 t. So, hindi po yan yung T sound kagaya ng digut. Digut is more of a D sound. D, D, digut. Ito naman ay si tiyut. So, parang nagsisimbals ako ng drums. T, 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 t. Marunong mag-drums si Sanseng Nim. T, 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 t. Okay, so tiyut, tiyut, breathy, aspirated po siya. T, t, t. Next, si piyup naman. Si piyup po, piyup. So, p, 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 breathy, mahangin po. P, p, p as in pay. P, p, p as in pool. P, p, p. Yan po ang initial sound niya. So, hindi na po tayo malilito doon sa kaninang basic consonants natin. This one po talagang aspirated. Sobrang breathy niya. P, 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 p. Yan po ang tamang bigkas. Piyup ang pangalan. And last po, our last aspirated consonant ay yung circle na may hat. Si hiyut. H, h, h. Hiyut. H, h, h. So, h as in how. Pero yung final sound po niya ay T din. H, hiyut. Kaya ang pangalan niya ay hiyut. Sana okay pa po tayo, no? O yan, parang nagbaboxing daw ako kanina. Okay? So, yan po yung mga aspirated consonants po natin. So, we have our final group po of consonants. So, ang final group po natin ay ang mga tense consonants. So, for the tense consonants po, yan po yung nagdadoble. So, kung pansin nyo po, lahat sila ay double. So, yung double K, double T, double P, double S, and double J. Pero, hindi ko silang tinatawag ganyan. Lahat sila may pangalan po. So, all of them are the sang of their relative. So, itong double K po natin, relative po siya ni Giyok. Pero, dinoble natin si Giyok. So, ang sang, 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 ang ibig sabihin yon ay double. Sang, 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 double, sang, double. Kaya po ang twins, ang tawag sa twins ay sangdungi. I-search nyo po, i-google nyo. Twins are called sangdungi because sang means double. So, sang, sang, sang. So, sa lahat po sila ay doble ng basic consonant po natin kanina. So, si Sanggiyok po,
Sanggiyok is the double K na nakikita natin. So, paano ba natin bibigkasin ang double K? Ito po yun. Lahat tayo ay Filipino. So, lahat po tayo, marunong po tayo magbigkas the Filipino way. Kasi matigas po ang sounds natin. We have very strong sounds po dahil sa mga languages sa Pilipinas. So, ang double K po, pag nagsasabi tayo ng kanin, kain, kalye, kape, ka. Hindi tayo nagsasabi ng kape, kalye, kanin, at kain. Hindi, di ba? Ibang K po yan, parang tayong foreigner na sumusubok na magtagalog, pero hindi kaya. Sobrang maarte ang K na yan na kain, kalye, kape. Yan po ay aspirated, no? So, itong tense consonant po natin na double K is very Filipino sound. So, yung double K sa kanin, kain, kalye, at kanin, lahat yan ay more of the Filipino sound. Because Filipino languages have very strong consonants po. So, kung madi-differentiate ko po sila, kung magkaiba po sila, it's the pronunciation po. So, lahat ng mga tense consonants natin, tense, strong sounds po. And the Filipino language is a strong language. Kaya, double K, I use mostly Tagalog as example. Kasi yan yung pinaka-example ko. So, double K, doon sa Tagalog words na kanin, kain, kalye, hindi, kanin, kain, at kalye. Magkaiba talaga sila, di ba? So, yung double K natin is more Filipino. Moving forward, yung sangdigat po natin, double T, minsan po, ang romanization nila ay double D. But, what is the correct pronunciation ng sangdigat? Ang double T or double T na yan is actually T as in tao. Okay? T as in tangke. Okay? So, T. Hindi yan tao, hindi tangke. Ang arte nun, no? So, yung double consonants po na ito, yung tense consonants, yung sangdigot, is very Filipino sounding po. So, double T or double D, depende sa romanization nyo, basta ang pronunciation ng T na yan is more of tao, tatay, tito, hindi tatay, hindi tito, hindi tao, tama? Okay? So, mas Filipino sounding siya. So, si sangdigot is very Filipino letter T. Okay po? Yan po talaga siya. Okay, next. Si sangbiyop po. Si sangbiyop or double P, minsan nagdo-double B pa yan. Depende sa romanization ninyo. P as in pare. P as in po. P as in paaralan. Pangalan. Hindi tayo nagsasabi ng pare. Paaralan, pangalan. Hindi, di ba? Hindi tayo nag-aspirate. Hindi siya breathy. So, itong P na yan, P, yung double P or double B, romanization is only guide. Basta pronunciation po natin ay P na parang pare, tama naman po yan. So, double P or double B, it's P as in pare. P. So, P po siya. Okay? So, walang pare, walang po. So, pare, po. Yan po ang double P sound. Or double P. Sangbiyop. Sangbiyop ang pangalan. Next is sangsyot. Sangsyot. Si sangsyot, si double S po, ang pronunciation talaga niya ay parang double S ng pizza. Wala akong mahanap na word sa Tagalog. It's more of the word pizza. Yung double Z po na yan, hindi talaga siya Z as in pizza. Hindi naman tayo nagsasabi ng pizza. Mag-order ako ng Shakey's Pizza. Walang pizza, di ba? Ang pronunciation ng double Z ng pizza, it's sa. So, pizza. So, sa. Dun po yung pinakamalapit na double S sound. Double S ng pizza. Kasi wala naman po nag-e-exist na pizza. Walang pizza. So, pizza. Okay? So, pizza. So, sa, double S po, yan po yung initial sound niya. Sangsyot po, double S, the same pronunciation ng pizza.
Okay, and last na po, sangjiut po. Yung sangjiut, wala rin akong mahanap na closest word in Tagalog, pero yung double J as in chim. Chim. So, yung kalbichim. So, yung Korean food na, ano tawag dito? Yung jjigae, for example, kimchi jjigae. Double J po, So, parang tayong galit. So, lahat ng tense consonants na yan, parang very strong at galit tayo sa sounds na yun. Yung double J po, as in Jim. Walang gym eh. So, Jim. Okay? Kung ganyan po siya. Ayan, thank you po pala sa mga nagsisend ng stars kamsamnita. Yung mga nagtatanong paano yung pronunciation ng specific word, wait lang po, wala pa tayo dun. I'm reviewing po the consonants for you guys para hindi tayo mahirapan. So, these are the double consonants or the sang giyok, sang digut, sang biyup, sang siyut, sang jiyut. So, lahat yan mga double or tense consonants po. So, ngayon, may mga consonant families po tayo. I wanted to present to you guys, ano ba yung mga consonant families po? So, this is something that I presented to my private class students. Alam po nila to. So, finally, masyashare ko na po sa inyo. Sila, mas nauna sila eh. Last year ko pa tinuro sa kanila to. But for you guys, I will finally share dito sa free class po natin, ano yung mga consonant sound families. These are the... Wait, naka-block. Ayan. So, ito po yung 5 family po where all beginners get confused. Lahat po na nakilala ko na nagse-self-study ng Hangul ay palaging nalilito po dito sa 5 grupo na yan. So, I'll be able to share with you guys yung sineshare ko po sa aking private class students. Alam na nila ang gagawin ko. I have a feeling. So, ito po... iisa-isahin po natin ano ba yung mga sound families po. What are the differences between these 5 groups? So, yung first group po natin, yung first sound family, nawawala yung isa. Yon. So, may isang basic, may isang aspirated, at may isang tense. Yung romanization po, ito baka familiar sa iba na nanonood kay Sir Joshua Cho sa YouTube. Ganito po ata siya mag-romanize. And I actually like the way he romanizes it kasi very straightforward din yung romanization niya. But for the purpose of pronunciation, because this is a reading rules class, I will teach you po ano yung pagkakaiba ng basic sa aspirated na yan at sa tense na yan. It's all about the breath. So, dito po sa basic, meron po akong papel. So, ito po yung gagamitin ko. So, dapat pag basic, yung galaw ng papel, sobrang slight lang. As in, walang masyadong hangin. Konti lang. Sa aspirated po, dahil breathy po siya, lilipad to. Lilipad. So, gagalaw po yung papel. Sa tense consonant naman, dahil sa strong sound po niya, wala akong ilalabas na kahit anong hangin, hindi gagalaw ang papel. Okay? So, just to present to you guys, wait, parang mas okay yung ganito. Mas okay yung ganito. Alright? So, una, yung basic po. So, since soft letter G po siya, hindi to talaga gagalaw ng, hindi siya gaganyan. So, slight lang po. So, ka. So, kita nyo po, hindi naman siya gumagalaw. So, ka. Konti lang. Yung aspirated, gagalaw talaga to. Ka. So, kung kayo po sa bahay ay hindi kayo sure sa pronunciation nyo, gamitin nyo ang papel. So, ang tamang pronunciation, basta aspirated consonant siya, ay gagalaw po ito, especially yung initial sound niya. Ka. See? Gumagalaw po siya kasi breathy po siya. Tapos yung tense consonant po natin, yung sanggiyok or yung double K natin, hindi talaga to gagalaw. So, one more example, yung tense consonant natin na double K. Kanin. Kain. Gumalaw ba? Hindi. So, yung gagalaw lang po talaga, yung aspirated po. So, babasahin ko po one more time yung sound family na ito, basic aspirated tense. Isa pa po. Ga. Ka. One more time. Ga. Ka.
Ayan. So, sa paper example ko pa lang, yung consonant sound families, lahat sila iba-iba talaga ang pronunciation. Hinga muna sa papel. Okay. So, yan po yung isang sound family natin, yung letter G, letter K sound family. Yan po talaga yung pagkakaiba nila. So, our next sound family po is the digut, tiut, at sangdigut family. So, I'll read po yung basic natin. So, sa basic po, soft letter D siya. So, ta, 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 ta. Hindi talaga gumagalaw ang aking papel sa basic consonant. Sa aspirated consonant, yung ta po natin, ta, 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 ta. May lumalabas po na hangin kaya gumagalaw po yung papel. And lastly, sa tense consonant po, yung double T natin dito or yung sangdigut, ta, 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 tatay, tito, tao, hindi talaga gagalaw. Walang hangin na lumalabas kasi hindi siya aspirated. That's the tense consonant. So, one more time po, basic aspirated tense, isa pa po, da, ta, ta. One more time, da, ta, ta. So, yan po ang tatlong digut, tiut, at sangdigut consonant family po natin. Okay? Alright, next po. Next sound family, yung biup, piup, at sangbiup naman. So, basic aspirated tense, you know the drill po. Basic po muna tayo. Ba, 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 ba. Next, aspirated po. Pa, 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 pa. Yan. And tense naman, yung double P natin. Pa, 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 pa. Okay? So, isang reading po, basic aspirated tense. Ba, pa, pa. One more time. Ba, pa, pa. Ayan ang tatlo natin. Biup, piup, at sangbiup. Hopefully, nagigets nyo na po yung sa consonant sound families. May 2 sound families pa tayo po. So, may basic po na siyot at sangsiyot. So, may sa at sa. So, yung basic at tense po natin, ganyan lang po siya. Hindi naman talaga gagalaw kasi basic and tense lang naman po. So, sa, for the basic. And for the tense, sa. So, parang galit po yung double S. Ngayon, may papakita po ako sa inyo. Meron naman talagang aspirated yan. Ang aspirated po ay lalabas lang kung E vowel or ya or Y vowels po ang kasama niya. Yan po yung mga aspirated po. So, for example, si she, konti naman, slight lang naman po siya. She. So, gumagalaw po ng konti yung papel ko. She. Tapos, pag siya naman, siya. So, dun po lang lalabas yung aspirated, yung pagka-aspirated niya, pagkasama yung E vowel or the Y vowels po. Yan, ang consonant sound family, yung siyot at sangsiyot po natin. Last sound family naman, jiut, chiyut, at sangjiyut po. So, for the basic, babasahin ko ulit. So, ja po, hindi talaga gagalaw to, or very slight lang. Ja. Aspirated naman, cha. So, aspirated po kasi. So, ch, gagalaw talaga to. Pag tense naman, yung double J po, hindi talaga gagalaw to. Cha. Okay? So, yan po, basic aspirated tense. Basahin ko po ulit. Yung jiut, siyut, at sangjiut po natin. Ja, cha. One more time. Ja, cha. Ayan ang tatlong sound family. Or yung 5 sound family po natin. Okay? So, yung consonant sound families po is to present to you guys, ibang-iba talaga ang pronunciation nila. It's really not the same. Pero marami po kasi na nagbabasa sila ng Hangul chart, binabasa lang nila as is, as ABCD.
Pero kailangan po natin kasi i-practice bigkasin on our own. Kaya yung consonant sound families is to help you understand ano ba yung pagkakaiba ng basic, aspirated, and tense consonant to help guide us sa tamang pronunciation po. Which is tamang-tama po, nasa final lesson na tayo ng consonants, which is the mixed final. One of the very common misunderstandings or yung isang lesson po na hindi talaga nako-cover sa mga EPS topic books. So, saktong-sakto, mixed final consonants po natin. Ano ba yung mga mixed final consonants? Balik tayo sa chart na ginawa ko po for you guys. So, yung chart po na ito, ayan. Kung kita nyo naman po yung basic, aspirated, tense consonants, ngayon, nagigets nyo na kung ano yung pagkakaiba nila. Right now, we're in the mixed final consonants. Ito po yung may halo-halo. May dalawang consonant na nakamix sila, pero yung bigkas lang ay isang sound. It gets confusing kasi pag nagbabasa tayo ng sentences, ano ba talaga yung tama? Paano ba talaga babasahin to? So, to mixed final consonants po, just to help you guys, hindi po siya ever lalabas sa initial placement. Never po. Mixed final consonants, yung mga ganyan, ay palaging nasa ilalim. Always, palaging nasa ilalim yan. Yung tense consonants po natin dito, possible sa ibabaw, possible sa ilalim. Si tense consonants po, yung mga double na yan, yung twins po natin dito sa taas ko, yung twins na yan, yung tense consonants, pwede sa initial, pwede sa, sa ilalim, sa batchim. Pero itong yung camera ko. So, itong grupo na to, never sila lalabas sa initial. Kaya, isang sound lang po yan. Nasa ilalim lang yung mga yan. Nasa batchim or final consonants only. So, you only need to read one of the letters, not both. Okay? So, ay ngayon, ano ba yung tamang bigkas nila? So, just to show you guys the list po, as is, ito na po yun. There are only 11 mixed final consonants ay hindi na po lalagpas nun. There are no other combinations, so you don't need to worry. Ito na yun. Kaya po yung ginawa kong chart is everything that you need to know already when it comes to Hangul. At ito din, ito na yun, wala nang ibang combo. So, this is all you need to memorize kung nag-aaral pa kayo ng Hangul. But, for an easier time, para mas madali po na i-memorize ito, sineperate ko pa. Ano ba yung sineperate ko? Itong group of 8 consonants, itong 8 to, basahin mo lang yung first consonant. Okay? So, yung first consonant lang ang babasahin nyo sa 8 yan. Okay? So, for example ito po, ang basa dati ng iba, ang basa nila ay MOX. Hindi yan MOX po. Because mixed final consonant, dahil nakahalo sila at kaya lang magbigkas ng isa sa dalawa nila, ito po, isa lang sa dalawa ang babasahin mo. So, si quota or share, ang basa niya ay MOK, hindi MOX. So, you only need to read the first consonant, MOK. Okay? Next po, si price. Price. So, hindi yan gaps. So, you don't need to pronounce both consonants. You only need to pronounce the first one, so gap. Okay? So, kung ano yung nasa final po, di ba lahat po may initial and final sounds. Dahil lahat yan ay final, yung final sound ang basahin mo. Hindi yung initial sounds niya. Yung final sound niya. Kaya po, hindi yan gab. Gap po. Kasi yung B, final P sound, hindi B. So, gap. Hindi gab. Gap. Okay? Next po, tulik. Ito naman, naintindihan ko medyo mahirap basahin yan, but it's not halt-da. Hindi. Halta. 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 You only can read one consonant kasi wala nang space eh. Isang consonant lang talaga yung mababasa mo dyan eh. So, first consonant po yung L. So, halta. 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 Okay? So, tulik po yan. Last po, to sit. So, ang basa po nito, hindi yan anjda. Walang anjda. Okay? So, ang basa po niyan, read the first consonant po. Anta. 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 Okay? So, hindi yan anjda. Walang anjda.
So, read the first consonant. So, for this group of 8 mixed final consonants, first consonant ang babasahin nyo. Yung next po, yung itong tatlo naman, read the the second consonant. Okay, so itong tatlo, read the second consonant po. Example, to be clear or to be pure. Hindi yan malkda. Hindi yan malk. Makta. So, read the second consonant po. So, second consonant lang, makta po yan. Makta. Next, life. Hindi yan salm, pero sam. You can only read one consonant. So, ito naman po, yung pangalawang consonant niya. And last, to recite. Hindi yan ulpda. Hindi. Only one consonant ang kailangan mo, upta. Upta. Okay? Ayan. So, very easy po. No, naka-separate na po sila. Itong 8, first consonant. Itong 3, second consonant. That's it. The end. Kamsahamnida. Yan na po pala yun. So, hopefully na malinaw na po siya na you don't need to read both. You only need to read one. Depende na lang kung first consonant or second consonant ang babasahin. Sa second consonant, dahil 3 lang sila, ang suggestion ko po, memorize mo itong 3. The rest, first consonant na. Mas madali pa yun eh. Itong 3, second consonant. The rest, first. Okay. Yan na po yun. Very simple to understand po, no? So, may second rule po tayo dito kung paano basahin yung final consonant. So, we're going to move forward, hopefully, sa resyllabification rule. So, just to help you guys, itong dalawa po na naka-highlight ng pula. Pag meron pong kasunod na syllable na nagsisimula sa circle, so yung empty consonant natin. So, may mixed final consonant sa batchim, sa ilalim. Tapos, ang katabi niya ay circle. Iba na yung reading niya. Okay? So, kanina, pag mag-isa lang, or pag may other consonant sa tabi, okay lang, isang consonant ang babasahin ko sa ilalim. Pero dito naman po, lahat ng mixed final consonants, basta may circle sa tabi niya, we are following a different rule na po. So, lahat po yan, except itong dalawa, yung may hiyut, yung may H, yung may hiyut is silent. So, silang dalawa po, silent yung hiyut. Okay? So, ito, hindi yan maka. Walang maka. Dahil may circle na po tayo, circle po, yung giyok po ay lilipat na sa circle placement. So, ang basa niya, hindi na yan maka. Kanina, makda. Pero circle na yung katabi niya, di ba? Hindi na digot. It's circle already. Aakyat na ng bahay. So, yan yung isang reading rule na mako-cover natin by today. Okay? So, yung basa po nito, hindi yan maga. Malka. So, hindi mag-iiba yung spelling. These are just the reading rules. Remember, we are doing a reading rule class today. So, reading po yan. Ito din po, hindi yan manha. Ito po, manha, hindi. Yung hiyut po natin, silent siya. So, ang basa po nito ay hindi manha, pero mana. 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 Okay. Hala, Sonsingnim, ano naman yan? Anong ginagawa mo? So, I will explain po. We have reading rules. But first, I want to show you guys, ano ba itong 16 rules of pronunciation? Kasi sigurado po ako na encounter nyo yan sa mga EPS topic groups or umiikot po ito sa mga GC. So, ang 16 rules of pronunciation, ito po siguro yon yung nakikita nyo. Okay? Kung sino man yung gumawa nito, actually, good job po sa kanila. Kasi, accurate naman. But, it's correct, but not complete. Okay? So, lahat yan, wala akong reklamo dyan. Tama yan. Pero out of the 16 rules of pronunciation, wala nang iba? Meron! Akala nyo wala, pero meron! Okay, so itong 16 rules of pronunciation po, whoever made this, props to them. Kasi very good simplification talaga to. As in, sobrang daling maintindihan mo talaga yan. At kung na-cover mo yung lahat yan, kung na-cover mo, na-memorize mo na lahat yan,
you have very good pronunciation already, but it's limited. Hindi siya kompleto. So, it's a simplified version of the reading rules, and it's a quick guide to most common nasalization rules. So, let me explain. Yung 16 rules of pronunciation, tama naman, pero ano yung sinasabi ko na incomplete? So, there are actually 7 articles and 30 rules of standard Korean pronunciation. So, may source po ako, hindi ko gawa-gawa lang. Galing po ito sa Law of Korea. Meron po silang standard pronunciation po at wala pong translation ito. Unfortunately, for the 7 articles and 30 rules of standard Korean pronunciation, wala pa akong nakikita that translated the entire thing. So, kahit ako po, nababasa ko, naiintindihan ko siya. Pero wala pa akong nakikita na tinranslate nila ng buo yan. So, I'm unable to share with you guys all of the 30 rules because to be honest, as a beginner, you don't need to know all of this. Okay, sinasabi ko na po ito ha, you don't need all of it. Kasi kung ang purpose nyo po ay pumasa ng exam, ang kailangan nyo lang po ay yung common rules. Yung kailangan nyo po for your survival. Okay? Lahat ng 30 rules na yan, I don't recommend na you learn it if you're a beginner. Kung kayo po ay gusto nyo po maging master ng Korean language, yes po, learn it. Pero kung kayo po ay gusto nyo lang pumasa ng exam, you don't need it. Okay? So, for beginners po, you do not need to learn all. You only need to learn the most common. Kung gusto nyo pong basahin yan, yung 7 articles and 30 rules of standard Korean pronunciation, or yung 표준어 발음법, pwede po kayo pumunta dito. Ayan, naglagay na po ako ng link dyan if you want to go through it. But, again, beginner ka, you don't need it. Yung pinaka-common lang ang kailangan mo, which is why, si Sonsing Nim, gumawa na lang ako ng 7 reading rule categories. Ito lang ang kailangan nyo for survival. Survival. Okay? So, para kayo po, to get the closest pronunciation, yan lang po yung kailangan nyo na reading rules for now. Okay? So, today po, hanggang 9:30 lang yung class natin. Kaya po, sineparate ko yung class natin into 2 parts para naman po nakafocus tayo sa mga reading rules. So, don't worry, we have a part 2 for this series of reading rules. But for now, nakakategorize na po siya into the 7 reading rules that we will break down one by one. Okay? So, the 7 reading rule categories, ito po yun. At ngayon, papakita ko sa inyo, balik po tayo dito sa 16 rules of pronunciation. So, bakit siya incomplete? Ipapakita ko po sa inyo. Ito po, nasalization of biup. Ito naman po, nasalization of the batchim T group. Nasalization of biup again. Nasalization of the batchim T group. Resyllabification po yan. Nasalization po siya. So, ayan po. Lahat po yan nanggagaling po sa rules na galing sa category na ginawa ko. So, I made another categories. So, all of this, great. Sumusunod talaga siya sa nasalization rules. But if you noticed, halos lahat nasalization. Paano naman po yung iba? Ang dami nating categories, di ba? So, we will go through it naman, one by one. So, the 16 rules of pronunciation, is it correct? Yes. Is it everything that I need? Unfortunately, no. Meron pa tayong ibang rules. So now, I'll help you guys. Yung first rule natin is the resyllabification rule. Yan yung unang rule for today. So the rest, we will learn tomorrow or sa susunod na class natin, which is tomorrow na. So, our last lesson is resyllabification. Okay? So, resyllabification po ang magiging last lesson po natin. So, what is resyllabification? So, sa EPS topic books natin, ang tawag sa kanya ay liaison rule. So, kung pupunta kayo sa Hangul chapters 1 to 5 po siya, nalimutan ko lang kung anong page, pero ang tawag sa kanya liaison rule. Si Sonsing Nim, para lang nakakatawa, ang tawag ko sa kanya ay yung akyat bahay rule. Okay? So, resyllabification, aka liaison, aka akyat bahay rule. So, whatever term you want to use, okay lang sa akin. So, ano yung resyllabification po? This is the very first reading rule that any Korean learner should know. Kasi ganito po tayo magbasa
ng Korean sentences. Any words, any sentences will follow this rule. So, ano yung resyllabification po? Ang resyllabification, ang nangyayari kasi, ang batchim. Ano ulit ang batchim? Batchim po, yung nasa ilalim na consonant. Batchim carries over to the silent consonant circle. So, ang keyword dyan, silent consonant. Dapat ang katabi po niya is the circle. So, may batchim, may katabing circle. So, dapat may circle consonant tayo, si iyong. When reading Korean, magke-carry over po siya. So, the batchim returns to the initial sound. Babalik po siya sa initial sound po niya. But the spelling does not change. So, don't misunderstand po, no? Ang resyllabification po, or yung tinatawag kong akyat bahay rule. Ang akyat bahay rule po is to read. Reading. Walang spelling difference to ha. Wala kayong magpapalitan na spelling po ng word. We're just reading it properly. Okay? Ayan. So, ano ba yung tamang pronunciation po or reading rules na yan? So, yung akyat bahay or resyllabification, for example, ito po, how do you read it per syllable? Kung susunod po tayo sa romanization niya, ano yung romanization nito? E di, check. Tsaka yung pangalawang syllable na yan, ul. Wala naman akong mali dyan. That's the romanization po. Sumusunod lang ako sa chart na ginawa ko. Pero yan ba talaga ang bigkas? Yan ba talaga ang basa ng mga Koreans? Ng native Korean? Hindi. So, susunod po tayo sa resyllabification rule. So, what happens? Yung batchim po ay aakyat. Kaya akyat bahay rule ang tawag ko sa kanya. Akyat bahay. So, yung akyat bahay, aakyat po siya. So, hindi po yan check ul. Ang basa po talaga, 책을, 책을, 책을. Resyllabification po. So, you are redoing the word. Ililipat nyo po siya. Kaya po, ang basa niyan, hindi yan check-ul. 책을. 선생님, bakit kailangan ko aralin to? Hindi naman ako Koreano. Gusto ko lang pumasa ng exam. Okay, that's a very valid question po, no? Maraming din nagsasabi ng ganyan. Bakit kailangan alamin pa to? Hindi naman ako native eh. Hindi naman ako magiging fluent eh. Gusto ko lang pumasa ng exam. The problem is, may listening portion yung exam. Hindi lang po purely reading ang gagawin nyo eh. So yung sa listening portion, sino pa yung magbabasa niyan? Ano ba yung audio? Filipino ba yung magbabasa ng audio? Yung sa listening portion, which is half of the exam? Hindi po native Korean yung magbabasa, di ba? Native Korean po yung pronunciation. So, kahit tama po, hindi po tayo native, hindi po tayo magiging fluent, hindi talaga tayo magiging perfect sa pronunciation, but you need to learn this because yan ang how to read po. Ito po yung pronunciation ng native Korean, which is lalabas din sa exam anyways. Nasa listening portion po yan. At sa mga gusto na mag-advance po, na mag-intermediate advance, na magto-topic exam kayo, this is also helpful. This is really part of learning Korean. So kahit sabihin natin na hindi naman ako magiging fluent Korean speaker, hindi ko naman balak maging fluent. That's okay. You don't need to perfect it, but you need to know. Kasi part pa rin po siya ng exam. Okay? Ayan. So balik na po tayo dito. Isa pang example naman. Isa pang example po ng resyllabification. So we have this word. Okay, 3 syllable yan. Syllable 1, syllable 2, syllable 3. So, ano yung tamang basa niyan? So, pag susunod po tayo doon sa chart ko, doon sa initial, final, kung sa romanization natin, edi dapat yung first syllable, ik. Yung second syllable, o. Yung last syllable, yo. Dapat yan ang tama. Pero tama nga ba yan? Hindi. Because of resyllabification. So, yung akyat bahay rule natin. So, dapat po, kung may batchim, yung nasa ilalim, tapos naghalo po siya, no, mixed final consonant yan. Yung pangalawa po, ang aakyat bahay. So, si giyok po, ang aakyat. So, you don't read it as ik o yo. Hindi. Ang basa po niyan,
ilgoyo. Hindi ilkoyo. Walang ilkoyo. Ilgoyo. Ilgoyo. Alright? Ayan po ang tamang reading. So, we're following the resyllabification or akyat bahay rule. Ayun, label ko lang po yan ha, hindi yan official name ha. Tinatawag ko lang po akyat bahay rule para lang fun. Okay, more examples po. So, ito naman. Paano nyo mababasa to? So, this one. Kung susunod po tayo sa romanization niya, you read the first syllable as bap. Yung second syllable po ay i. So, ano yan? Bap-i. Bap-i. Bapi? Hindi. Resyllabification, akyat bahay. So, aakyat po siya. So, ngayon, ang basa po niya ay hindi po bap-i, pero babi. 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 So, hindi yan bap-i. Babi. Okay? Next po. Next example. Ito naman po, pag susunod ulit tayo sa romanization niya, per syllable po, ang reading po nito na romanized po siya, mat, it, yo. Pag susunod po tayo sa romanization ha, as in susunod ka sa chart, as in isa-isahin mo sa chart, yan po ang romanization niya. But is that the correct reading? Hindi po. So anong gagawin natin? Akyat bahay. Lahat ng nasa ilalim, may katabing circle, lipat sa circle. That's it. So, lipat kayo sa circle. Itong siyot po, may circle sa tabi. Lipat po tayo. Ito naman po sa ilalim niya, yung double S natin. Lipat din sila kasi pwede din sila mag-initial. 'Di ba? So, itong dalawa po, lipat din kayo. So, ano yung basa nito? Mashisayo. 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 So, yan ang tamang reading. So, hindi na yan mashit toyo or matit toyo. Hindi po, no? Mashisayo. Kasi nag-akyat bahay na tayo. Nag-resyllabification na tayo. Don't forget, kailangan may circle po. It does not apply to all words. Basta may circle po, akyat bahay. Circle, akyat bahay. Basta may batchim at circle, akyat bahay. Okay. Last na po, last. So, this word naman po, meaning Korean language. Ayan, kung natatandaan nyo po yung start ng lesson natin today. Korean language. How do you read the word? Kung susunod ulit tayo sa romanization natin, that is going to be han, guk, yan ang per syllable. But, the proper reading, kung susunod tayo sa resyllabification po, this one po, aakyat. Ito lang po yung aakyat. Sonsingnim, bakit hindi nyo inakyat to? Kasi wala namang circle to, 'di ba? So itong nasa ilalim po, dito lang siya lilipat kasi may circle. So how do we read this properly? Han, guk, is read as 한국어. 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 Okay? So, yan ang Korean language. 한국어. Ang tamang reading niya. So, bumabalik po siya sa initial sound. Wala na yung final sound. Basta pag nag-akyat bahay, balik po tayo sa initial sound. Alright? So, let's try more practice po. Practice pa tayo. So, ito po, try on your own. Sige, magwa-water break lang ako saglit. So, nasa comment section naman kayo, guys. I'm not able to hear your pronunciation po. So, hopefully, ma-practice nyo lang. Mag-read out loud po kayo. So, saglit lang po. Inom lang si Sonsingnim ng tubig. May iba na nag-comment. First time daw nila makita yung mukha ko. Annyeonghaseyo. Hello po. Totoong tao si Sonsingnim. Wa. Okay. So, try po natin basahin to. Resyllabification reading practice. Number 1, receive. So, ano ba yung tamang reading po niyan? So, if you look at the chart po, pag per syllable, alam nyo na kung ano yung romanization per syllable. But, because of the resyllabification, dahil may batchim po dito, tapos may circle sa tabi, aakyat po siya dito, no?
So, babalik na yung consonant na yan to the initial sound. So, ang basa po, yung tamang bigkas po or pronunciation po niya, following the resyllabification, should be badayo. So, should be badayo. Hindi batayo. Walang batayo. Badayo. Badayo. Okay? So, badayo. Next, number 2, forget. So, you forget something. So, forget a memory. So, how do you read it? Ayan, so balik po tayo. So, basta po, may batchim, may consonant sa ilalim, tapos may circle sa tabi, akyat, bahay. Akyat, bahay. So, si forget, ang basa po niyan, should be 잊어요. 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 So, hindi yan it-oyo. So, hindi yan it-oyo, di ba? So, dahil isang word po siya, akyat bahay. 잊어요. Last, number 3. Actually, may 2 more examples pa ako after this slide. So, don't worry po. May more practice pa tayo. So, number 3, to step on. To step on something. So, mixed final consonant, no? O baka nagpapanik po kayo. Madali lang po yan. Kung meron pong mixed final consonant kagaya nito, mixed final consonant po. So, alin po sa dalawa yung aakyat bahay? Yung second consonant po yung aakyat. Okay? So, yan po yung aakyat dito sa circle natin. So, maiiwan po yung first consonant. So, maiiwan po siya, yung second consonant po yung aakyat. So, dahil nangyari yan, ano yung reading po ng to step on? Stepping on. 3 po, the reading, proper reading, following yung resyllabification po natin ay, tama po kayo, nakikita ko po yung comment section, 발바요, 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 발바요. So, hindi na siya bapayo. Okay? So, we should pronounce both of the letters dahil nga may circle sa tabi nila. So, 발바요 is the correct reading. Great job po, guys. So, may 2 more examples pa tayo. Ayan. Sentence naman. Number 4. There is no medicine. Walang gamot. So, paano natin babasahin to? So, I'll give you again a few more seconds. Try nyo po. Number 4, there is no medicine. Number 5, study at night. Okay. So, try your best. Mag-water break lang po ulit ako. Nagsasalita na ako for the past 2 hours. Kailangan ko talaga ng tubig. Wow na po ako. Okay. So, number 4, kung ready na po tayo, ano ba yung tamang reading po nito? Okay. So, number 4, there is no medicine. So, ito, per syllable, yak ang basa po niyan. Yak, di ba? Yak is medicine. Ito naman po, how do we read it properly? Okay, so, one by one. Ito po, yak. Dahil batchim, yan, si batchim po, meron pong katabing circle. May circle sa tabi niya. Akyat bahay. Okay. So, since may space po dito, okay, next word na yan. So, ito naman po, double consonant ulit. So, dalawa sila. Anong gagawin ko, Sansingnim? Like I said earlier po, yung second consonant yung aakyat. So, yung consonant na to, siya naman yung aakyat dito kay circle. Okay? Yan. So, ang tamang reading po niyan should be 약이 없어요. 약이 없어요. 약이 없어요. Remember po, reading lang po ito ha. Hindi po tayo magpapalit ng spelling. The spelling is still this one. This is the correct spelling po. Pero ang reading nila is this one. So, not to be confused ha, hindi tayo nagpapalit ng spelling. This is only for the reading po. Okay, last example na tayo. Number 5. Study at night. Study at night.
So, itong word po na ito, night po yan. Kung buheo, study. Okay. So, try guys. Try nyo po. Ano ba yung tamang reading niya dapat? Sa number 5. So, sa reading lang po tayo. So, I'll give you a few more seconds. Kayang-kaya nyo na to. Kayang-kaya nyo yan. Oh, Cherry Macy. 안녕하세요. Okay? Ready na po ba? I think kaya nyo naman po ito. So, sa number 5 po, again, same lang naman. Basta po, may batchim. Yan, may batchim. Tapos may circle sa tabi. Akyat, bahay. Resyllabification. So, hala, ito naman Sonsingnim, nasa ilalim siya. Nasa ilalim po. Aakyat din ba siya? Hindi, kasi hindi naman circle yan. Ito naman Sonsingnim, circle naman ito ha. Hindi yan circle, hiyot po yan. Ito naman Sonsingnim, may circle. Ano yung ililipat ko? Wala kayong ililipat. Okay? So, it only applies pag meron tayong batchim, tapos may circle sa tabi. Yun po yun. Batchim with circle sa tabi. Okay, so study at night, the proper reading po, ang tamang reading niya following the resyllabification reading rule should be bame. Hindi yan bam-e. Walang space, walang pause. Bam-e, hindi. Bame. Because it's together. Magkasama sila eh. Kaya bame, and then 공부해요. 밤에 공부해요. 밤에 공부해요. Okay? Yan. So, yan ang resyllabification po. Congrats, guys! Yan ang first reading rule po natin. So, don't worry po. Kahit nag-end na po yung class natin, we still have tomorrow po. So, one last lesson pala, sorry. So, additional po pala ito. Ayan. So, we have one exception po. So, one thing to share with you guys, yung resyllabification po natin, di ba, bumabalik po siya sa initial sounds po niya. But in the case of this one, meron tayong isang special batchim change. So, si special batchim change, pag ang batchim po ay digut, at ang batchim po ay tiut, tapos ang katabi po niya ay e. That's the condition po. Batchim digut, batchim tiut, na may katabing e. So it should be e. Not a, not o, not o, not u, not e. E vowel only. Ito yun. Yun yung conditions nila. Ito lang po yun. Pag si batchim digut, may katabing e. Hindi yan gudi. Hindi yan di. Magiging G. Yan. So, Giyut po ang change niya. Si Tiyut din. Si batchim Tiyut. May katabing E. Magiging Ch sounds po sila. So, we need to apply po yung anong sinasabi niyang special batchim changes. So, itong word po na ito, per syllable, gut tsaka E yan. Pero, nakasunod po siya sa condition natin. Batchim digut, tapos may E. So, how do we read it po? Gudi ba yan? No. It's read as guji. 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 Okay? So, yan yung isang special. May isa pa po tayong special. Ito, very common po ito. Ayan. Ayan po yung palaging naririnig natin. Ayan yung palaging nakikita din natin. Kung paano natin sinasabi, together with. 친구하고, tapos yan ang kasama na word. With or together po yan eh. So, pag per syllable, got E. But due to the special batchim change po, so si batchim tiet, tapos merong next syllable ay E. Ano mangyayari po? Magiging ch sound na siya. Hindi yan gati. Hindi yan gati. It's read as gachi.
Kaya ang basa po niyan, hindi yan gachi. Hindi yan gati. Gachi. Gachi. Because of special batchim change. Yan lang naman po. Batchim digut na may i, magiging G. Yung batchim tiyut na may i, magiging chi. Kaya po, chi po yan. Gachi. Gachi. Yes po, together ang ibig sabihin nun. Gachi. 친구하고 같이. Together with a friend, 먹어요. Eat. 친구하고 같이. Together with friend, 공부해요. Study. 같이. 같이. Together. So, yan ang tamang reading po niyan. Hindi yan gati. Gachi. Because of special batchim change. So, dahil sa E, syllable niya. Okay? Ayun. So, great job po, guys. So, marami pa po tayong reading rules po which we can learn tomorrow. So, lahat po ng reading rules na yan, mako-cover natin bukas. So, for today, 9:30 na po. You've done your best. You've learned the basics po ng Hangul, yung initial and final sounds nila. Ngayon, naintindihan nyo po na yung 16 rules of pronunciation is still correct and a very good guide po. But it does not cover everything. So, yung mga ibang rules po ng pronunciation or reading rules will come from the next lessons po. So, yung hiyut, patchim drop, or silent hiyut, tensification, nasalization, aspiration, real assimilation, and intrusive N, lahat yan tomorrow na po or sa next lesson po, sa part 2. Alright, so great job po guys. Maraming salamat po sa nag-join po today. Thank you so much for joining po and watching po. Thank you so much. Kung may other questions naman kayo, you can always message po sa aking page, sa Kami Teaches Korean. And don't worry po, I'll try my best na rin to update po sa YouTube channel. Pasensya na rin po ang daming nag-request ng update sa YouTube. I'll try my best po talaga. Thank you so much po and good luck po sa inyo sa evaluation ninyo hanggang tomorrow po sa alam ko. So what time daw po bukas? Nasa page ko naman po yung time, 8 p.m. po tomorrow. And 잘 들었습니다. 감사합니다. Yes po, thank you po for joining. 네, 들어주셔서 감사합니다. Thank you po for joining today. 감사합니다. 네, 타이런 씨, 오나 씨, 삭스키 알 씨, 로셀린 씨, 체리 씨 감사합니다. 오다 룻 or Joel 씨, Jessie Liana 씨, 감사합니다. 체리 메이 씨, Charles Brian 씨, 샤니 씨, Maurice 씨, 감사합니다. Ardian 씨 and Ray Francisco 씨, 감사합니다. Thank you po. Sana malagyan nyo rin yung YouTube mo, ma'am. Alam ko po, ang daming nag-request kalada. Talaga. Don't worry, I'll try my best po, no. Busy lang talaga si Sonjing Nim. Christine May 씨 and Naren 씨, RG 씨, 감사합니다. Vida Shin 씨 and Mariel De Luna 씨, Marian 씨, Maan 씨, 감사합니다. Jacqueline 씨, Ray 씨, thank you for joining po. Si Precious, si Jason, si 감사합니다. Sleep well. Kaya din po. 잘 자요. Good night po. Alright, good luck po sa inyong lahat sa magiging evaluation po natin. And I'll see you guys tomorrow po. So tomorrow 8 p.m. naman tayo. Alright, thank you so much. 감사합니다. 안녕히 주무세요. Good night po. Good night sa lahat. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. Good night po.